please vacant that day, that time. Kasi po, 10 a.m. ulit. And last na yun. 'Di ba? Tapos, hindi natin alam kailan ulit tayo magkikita-kita, 'di ba? And then event na pala. Last Thursday, we had our meeting with the BODs. And it's such a privilege para sa akin. Tama yung tiniyak ni Mentor Karen kanina. Kasi mga mens, no, over 400,000 members ng IM Worldwide. Isa po ako sa mga nandyan. And of course, isa tayo. Kumbaga, I represent our team. And yun po yung isi-share ko sa inyo. Kung ano yung mga pinag-usapan namin, ano-ano yung mga natutunan ko being in that circle. Kasi para po dun sa kaalaman ng iba, this is new for me. Sino dito yung mga first time pong mag-networking? Ako po, first time ko. And sa lahat ng circle na nandyan, sabi nga ni Mentor Karen, ako talaga yung literal na pinakabago. They've been doing network marketing for more than 10 years na. Yung iba, 12, 13. Ako po mga mens, 5 years less than pa. Pero, palaban. Kaya nandyan, napabilang. Natutunan ko kasi yung sinabi dati sa mga training, work hard until your idol become your seatmate. Sino dito yung may mga idol sa I Am Worldwide? Ganun pala dapat, no? Huwag kang papayag hanggat hindi mo makatabi sa upuan yung mga idols mo. Especially sa industry natin. And these are the people na grabe pagka sinabi yung pangalan nila, uy, papa, nga ka talaga. Kasi hindi lang sila may malaking resulta, malaki rin po ang kanilang mga napatunayan and at the same time, mga kaalaman sa business natin. No? Excited na ba kayo matutunan kung ano yung mga natutunan ko dyan? Um, Sino dito yung may mga ganitong pangarap? Makapag-travel, mabigyan ng magandang buhay yung family, magkaroon ng passive income, magkaroon ng magandang bahay, and magkaroon ng madami, magagarang sasakyan. Type 7. Eh, nung nasa IM Worldwide po tayo, dapat wala nang limitasyon pala tayo pag mangarap. Kasi pag nasa labas ka, pag nasa employment ka, limited ka sa income mo eh. Kumbaga, sabi say 15,000, fix kasi ang income doon. Sa IM Worldwide, dito, hindi fix ang income. Kailangan na lang siyang abutin at trabahuhin. Agree? And alam niyo po, pinag-usapan namin doon, bungad na bungad po sa amin ni Pres, sabi niya, ito po yung na-realize po namin habang kumakain. Kasi dinner lang po talaga siya eh. Dinner lang talaga siya. And isa sa mga na-realize namin, lahat kami doon came from nothing. Wala po sa aming mayaman nung nag-start. Wala po sa aming galing sa magandang pamilya. Wala po sa aming galing sa may malaking network. Pero lahat kami naging successful. Why? Because we have a platform. Eto po, may post akong nag-trend recently na ang daming shares. Almost, I think, 200 plus na ang shares. And meron akong pinost kahapon na sabi ko doon, okay naman mag-work. Tama po, no? Hindi naman tayo, never naman tayo naging against sa pagtatrabaho kasi that's how we survive. Kailangan ng pamilya natin yan. Kaya lang, paano naman yung pangarap natin? Paano naman yung ating mga gusto, wants? Paano naman yung mga bagay na um, gusto mo para sa pamilya mo, para sa parents mo? Paano naman yung comfortability na nabibigay lang kapag ikaw ay merong money? Tama po. Kasi lahat ng bagay may bayad eh. Isipin mo mabuti. Meron po ba libre ngayon? Wala nang libre ngayon eh. Halos lahat may bayad na. Hangin na lang. Thank you, Lord. Pero alam niyo po ba, even ang hangin, binibenta na ngayon? If you want to, alam mo yun, if you want to inhale fresh air, meron po nabibili niyan naka-can. So even yun, binibenta na. Ang tubig, hindi na rin libre. Kailangan magbayad for mineral. Yung iba, alkaline water pa.
So, in short, given na po sa buhay natin na talagang maglalabas tayo ng pera. Kaya lang ang problem, sa paglabas natin ng pera, meron bang natitira? Ayan. Meron ba natitira at meron bang para sa pag-abot ng pangarap natin? So, one of the topic na diniscuss, hindi, actually, sobrang ano lang yung usapan po namin doon, sobrang free flow lang, wala po kaming topic doon. Pero sobrang tumatak po sa akin yung sinabi ni Pres. We are blessed that we have network marketing. Sino dito yung blessed ka na nalaman mo yung about networking? Type 7. And alam niyo po, na-realize po namin doon, kung walang networking, walang paraan para yumaman. Kung walang networking, walang paraan para maging, um, maabot yung mga pangarap mo. Kasi pwede ka maging OFW, kagaya ko, pwede naman ako kumita ng 500,000. Pero masasacrifice naman yung oras with loved ones. 'Di ba? So parang, it, we all went back dun sa reality and pag-appreciate dun sa industry natin. Na minsan, na-overlook mo, na minsan, tinitake for granted mo kasi member na ako eh. Okay, parang, alam mo yun, hindi mo binibigyan ng halaga kasi given na. Kasi nandyan na si IM Worldwide eh. So, kailangan kontrolin pala natin yung sarili natin na somehow, i-value pa rin to. Kasi mas masakit, mas mahirap kapag ka nawala sa IM Worldwide. Di ba? Try mo. Kaya mo magkaroon ng three-story house and lot? Aside from opportunity sa labas na bukod sa IM Worldwide. Passive income na millions. Do you have a way? Typical yung mga ganun, nabibigyan na ng opportunity kasi yung family mayaman na, 'di ba? Kilala na yung family, etc. May network na. Pero para sa ating pong mga normal na Pilipino, parang imposible siya. Kung hindi through network marketing. Kaya dapat proud ka. Proud ka na network marketer ka. Sino dito yung mga proud? Type mo nga, I am proud. Yan, dapat proud na proud ka. Nilalaban mo yan. Hindi nakakahiya yung profession natin. 'Di ba? Lalo na ang inintroduce natin is network marketing. And with that, sabi nga, itong mga pangarap na to, lahat to reachable. Lahat to attainable. It just so happen na wala pong libre sa mundo. Lahat po kasi yan may bayad. At syempre, kailangan din maipagbayaran. Alam ko, kaya tayo nag-join ng PTP para magkaroon ng result. Tama ba? Type 2. If nandito ka sa program natin para magkaroon ng result, para matuto. Kaya proud na proud ako sa inyo. Kasi sa atin nga, daming nag-give up eh. Di ba nag-join 200, almost 200? Asan yung iba? Di ba? Sa amin po ha, bigyan ko kayo ng idea. Yung mga nakasabayan po namin, nagkondo. Sa condominium na tinirahan ko, 14 kami. Alam niyo po, ang natira lang, tatlo lang. Ako, Mentor Carlo, Mentor MJ. So may ratio pala talaga. At kung sino natitira, sila ang yung mayaman. Kung sino ang natitira, sila ang nagiging successful. Matira, ano yung parati sinasabi sa mga training? Matira mayaman, kaya huwag ka masyadong malungkot pag may nawawala. Okay lang yun. And with that, sabi ko nga kanina, lahat ng goals mo, aspirations mo in life, gusto mabigay sa parents mo, mabigay sa anak mo, lahat yan attainable sa I Am Worldwide. Pero kailangan natin putukin yung bubble of hype. Minsan po kasi merong tumatrabaho kay I Am Worldwide. Alam niyo po ba, nakakatawa? Um, Dati, no? Wait lang ha. Sabi ko kasi dun, you cannot skip the process.
Sa I Am Worldwide, sobrang daming nagbuhay ang pangarap. Agree? Kasi like, grabe. Alam niyo po, ang dami kong nakita, umiiyak pa pag-usapang why. Pag-usapang why, gusto ko po kasi mabigay ito sa parents ko. Yung anak ko kasi hindi ko nakakasama ng matagal na. Di ba? Miss, ang dami talagang drama at dami talagang umiiyak. Sobrang daming reason bakit nila gusto gawin sa I Am Worldwide. So, nasaksihan ko yan mga mens. Hindi lang sa ano yan, sa mga small group, hindi lang sa mga ganito umiiyak. Mens, sa office mismo. Kasi overwhelmed siya ng emotion. Pero, nung pinapunta na ng office for training, nung pinag-invite na, mens, wala na. Nung pinag-usapan na yung pagtatrabaho, nung pinag-usapan na yung mga dapat gawin, mens, nakalimutan niya ata na umiyak-iyak siya, mens, at nagdrama-drama siya. Nakalimutan niya yung pangarap niya. May kilala ba kayong ganyan? Grabe, sobra, alam mo yung men, sobra grabe, dami talaga nilang hugot sa buhay. Kumbaga parang pag narinig mo yung hugot niya sa buhay, dapat maging successful to. Pero marami pong hindi naging successful kasi inayawan yung proseso. Kaya po isa sa strength ng Team Limitless, ayaw natin ng hype. Ang gusto natin, putukin yung bubble ng hype na sabihin sa'yo na dito may proseso at kailangan ng trabaho. Tama po. Kasi pwede naman tayong mangarap, ang tawag doon daydreaming. Pero ang pangarap na hindi tinrabaho, hindi na po siya magiging dream. Magiging, ano na siya, bangungot. Naniniwala kayo doon. Di ba? Hindi na siya dream. Nightmare na ito, miss. Kasi, yun ang mangyayari sa'yo kapag ka hindi ka willing mag-act. And, eto, sabi ko nga, we cannot skip the process. Ako po personally, di ba, nasa circle kami. Para, hindi ko pa na screenshot. Katabi ko kasi si VP sa upuan. So, katabi ko siya. Sabi ko kay VP, VP, okay lang ba may request ako? As in like, ganito yung sabi ko. VP, okay lang ba may request ako? Kasi dati naalala ko, nag-share ka, nag-train ka. May nakita kasi akong picture mo noon. Sabi ko, yung picture mo nung bumahataw ka nung nagsisimula ka. Yung picture mo nung ano, yung nung ano ka, nag-IBP ka sa mga bus. Yung picture mo nung nagpo-posting mo flyering kayo. Sabi niya, sabi sa akin ni BP, ano sabi niya sa akin? Ah, yun ba? Sabi niya, hindi ko alam kung meron pa ako noon eh, kasi sobrang tagal na noon. So, sobrang tagal na daw ng mga pictures na yon. And praise God, kasi kahapon, piniem ako ni VP tapos sinandiya yung mga pictures. Nakita niyo na ba yon? Sino yung mga nakita na yung picture ni VP na yon? And yun yung proseso na tinatawag. Sabi ko kasi kay VP, sabi niya, bakit kailangan mo? Sabi ko, VP kasi nakakalungkot sa team namin. Sabi ko kay VP, nakakalungkot po sa team namin. Ang dami pong nag-full time, ang daming gusto mag-reach yung pangarap. Pero sabi ko, pero VP, pagka usapang katawan, usapang trabaho, ayaw na. Gusto ko ipakita na even kayo, bago nyo marating yung narating nyo, trumabaho kayo na hindi in vain at para sa wala yung ginagawa namin. So, i-share ko lang din siya sa inyo guys, don't post it. Sinabende naman ni VP na wag tayo post social media. Kaya sobrang privilege natin kasi tayo lang meron. Tayo lang at meron at kayo lang makakarinig. So, just for eyes only. Imagine nyo si VP. Alam niyo ba yung personality ni VP? High C. Pag sinabing high C, sobrang hinhin. May kilala kay Mainhen? O, sige, parati ko na kukwento, di ba? Pagka Christmas party ni IM, like party-party na lahat. Imagine nyo yung circle, ito yung hall. Lahat po kami nakatayo na nagsasayawan, na yung iba nagdi-drinks. Basta like usap-usap. Alam niyo si BP nandun na sa upuan, nakaganyan lang siya. Ganyan-ganyan lang siya. Like sobrang ano po talaga, prim and proper. Sobrang prim and proper, trust me. But who would have thought that that person, di ba? Hindi lang siya magiging, hindi siya basta-basta, hindi lang, entag to?
magiging icon maker siya. Imagine yung si VP na mahihain, ganyan siya nag-start. Nagtutok. O, tingnan niyo yung tinutok ni VP, nakasando pa. Kita niyo? Nakita niyo si VP nakasando din. Yung iba sinasabi niya, hindi ako makapag-present kasi wala akong quote. Hindi ako makapag... Mga mates, ang dami mong excuses eh. Mates, wala kasi akong iPad, wala kasi akong laptop, wala kasi akong ganito, wala akong ganyan. O, tingnan niyo, teacher, pinag-presenta ni VP. Mahilig talaga si VP sa sleeveless, by the way. At sobrang petit po ni VP. Sobrang liit niya po. O, tingnan niyo yung next picture. O, flyer, mga estudyante naman kausap niya. Hmm, wala kang whiteboard? Mayroong Manila paper. O, to si VP kumakausap. Alam niyo po kung saan yan? Sa bus station yan. So, hindi talaga excuse kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Bagkus, dapat gamitin mong motivation yung sitwasyon mo ngayon para makaalis dyan. Sabi mo, puro ka utang. Sabi mo, naghihirap ka. Pagka umalis ka ba ng I am worldwide, hindi ka na maghihirap? Hindi ka na mahihirapan? Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, gamitin mong motivation. Kuhaan mo ng lakas. Di ba? Pinagtatawanan ka ng ibang tao, kuhaan mo ng lakas yun. Parati ka nare-reject, kuhaan mo ng lakas yun para mas matuto, para mas gumaling, para mas improve ang sarili. Kasi pag lahat yan na-overcome, lahat yan na-surpass mo, di ba? Imagine nyo, actually ito, no? Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Di ba si VP sobrang mahiyain? Siya po yung parating perfect example dito na binababa yung pride kasi UP student po yan si VP. UP student po yan. Nung nalaman yung about network marketing, I think 1 year na lang, hindi niya na tinapos yung college niya. Hindi niya tinapos yun. Baliw! Literal, baliw po siya. Sabi niya, wala palang sense to. Kaya pala ako mag-aaral para maging empleyado. Ayoko na nun. Ganun ang mindset ni VP nun. Mahihain po siya. Nag-start siya 19 going 20, sobrang bata. Mahihain ka? Okay lang yan, mahihain ka. Pero paglabas mo ng kwarto, hindi pwedeng mahihain ka na. Hindi pwedeng mahihain ka pa rin. Kailangan hataw bakulaw ka na. Type mo nga sa comment section, hataw bakulaw. Hindi po, grabe, mess. Kakalimutan mo talaga kung ano yung... Wait lang. Tuwa nga ako pag nag-share si Mentor Tess. Sabi niya, hindi maya, wala, automatic na. Sa kanya, lumalabas sa bibig niya talaga si I am worldwide. Yun yung purpose ng yung purpose ng ating 90-day at PTP o PTP. Ang purpose nito is gawin kang bakulaw talaga sa hatawan. Kasi ituturo mo yan sa team mo. O, imagine nyo naman, hindi lang ma-post yan si VP ha, pero mga mates, grabe ibang yaman na niyan. Ibang yaman na po niyan. Yan masabi natin na hindi po sila laking yaman, hindi sila ma-network, pero may pangarap. Yun yung labanan dito eh. Hindi naman sukatan ano yung nakagraduate ka ba, hindi ka nakagraduate, si BP nga, hindi na tinuloy eh. So what can we learn from this? Yun yung gusto kong i-share sa atin lahat. That there is no such thing as instant success. Okay na bigyan mo ng timeline yung sarili mo kapag nag-hit ka ng result. Pero what if during the timeline na inalaw mo sa sarili mo, hindi mo na-hit yung sapphire. Sabi mo, sapphire na ako, dapat ruby, dapat diamond na ako bago mag-June. Hindi mo na-hit. What will you do? You stop? Yung kasi yung labanan dito eh. And wala siyang walang shortcut to success. Yung tipong akala mo, ay, pwede akong mag-just for you, mag-give me five, sobrang laki ng income na wala akong trabahong gagawin. Hindi pwede dito yung hindi ka mare-reject. Question.
Willing ka ba ma-reject para magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya mo? Type 1 nga if willing ka. If okay lang sa'yo pagtawanan, kung ikagaganda ng buhay ng pamilya mo. Okay lang sa'yo ma-experience yung attrition. Alam niyo yung attrition? Yung may downlines ka na, pero yung mga downlines mo ayaw gumalaw, yung iba nag-quit pa. Yung iba nagalit pa sa'yo, pina-join mo daw sila. Willing ka bang pagdaanan yun? Eh kasi walang ano eh, walang mabilisan. Kailangan, ano, pagdaanan ng proseso. Alam niyo po, last time kausap ko si Mentor Liza Serviano. Gaano katagal ang ano, gaano katagal bago maging puno na sobrang taas ang nyog, yung coconut tree. May idea po kayo? Uwi kasi siya ng Pilipinas. At yun yung gagawin niya. Magtatanim siya bukod sa magtutok siya. Pero alam niyo po, sabi niya sa akin, no, 5 years, 15 to 20 years. Ganun katagal. Like, malalaki sa probinsya. O kahit sabihin na natin, paikli na natin. Sabihin natin 7 years. O kahit pa 5 years pa yan. May process of waiting. Hindi mo pwedeng madaliin lahat ng bagay. Gusto mo madalian yung pag-build ng grupo? Eh mag-invite nga sa event, ayaw mo? Ay, paano yan? 'Di ba? Yung gusto mo, yung downlines mo, umattend ng training. Eh, ikaw ayaw mo nga umattend ng training. So, paano? Ang gusto mo, instant grupo. Alam niyo po, kadalasan ng mga nakita kong instant grupo, instant lagas din. May kilala kayong ganon? Yung kasabayan po namin, no? Grabe, as in like, wow na wow po kami sa kanya. Kasi bigla siyang sumakses. Ay, mapapaw kasi bigla siyang sumakses eh. Pero bigla din siyang nawala eh. Kasi ang bilis niya pong magpa-jade talaga. Mismanage ang pera. Karoon ng issue, nawala. Ngayon po, balik, sales lady. So, hindi pala basihan na mabilis ka. Hindi ko sinasabing magbagal ka ha. Pero para sa mabibilis, tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Keep the momentum. Pero sana wag kang magmadali. Sabi ko nga, pwede mong bilisan, pero wag magmadali. Tama ba? Kasi ang aksidente kadalasan nangyayari sa pagmamadali. Bilisan mo. Bilisan mo. Pero wag magmadali. Okay? Ito next. Always be willing and intentional. Hmm. Si VP nung nag-start siya, pwede niya sabihin na hindi mahihain ako, ganito na lang ako. Sige, mag-UP student naman ako eh. O sige, ganito naman ako. Ang dami niyang pwedeng consider. Pero alam niyo po, kapag may pangarap pala tayo, malalaman mo na committed ka sa isang bagay kapag hindi ka na nakabase kung convenient sa'yo o hindi. Di ba parating natin narinig, gas-gas na. Growth happens when you go outside your comfort zone. Kapag komportable ka, wala na palang growth. Mens, hindi ako saglit lang. Paano to ticket? Mens, paano to invitation? Meron pa sa akin 5. Anong gagawin mo kapag nandun ka? Ibig sabihin may stretching. Doon kami lahat natuto. Ano stretching kay VP? Ni-stretch ang personality. Si VP, sanay din siya na well-off. Hindi naman well-off, pero nabibigay lahat. It just so happen, nang nakita niya sa I Am World, parang kami, mga mens, hindi naman kami walang-wala eh. Pero kasi, mas mataas pa yung pangarap namin compared sa pagbabarko. Gusto namin makasama yung family namin. Ayan, no? Success will take time. Okay. Hindi pwedeng gusto mong sumakses, pero ayaw bigyan ng oras. Yung tipong amazing morning sa GC, di mo magawa. Simpleng posting sa FB, di mo magawa.
Yung mag-reply sa apply mo, di mo magawa. Give it time. Ayaw mo mag-talk. Ayaw mo mag-invite. Ayaw mo mag-training. Paano? Paano sa success? Tama? So success will take time. Success will take effort. Um, Sino dito yung nagkaroon na ng first love? Nagkaroon na kayo ng first love? Sa mga lalaki dito, anong mga ginawa mo at anong mga binigay mo para mapansin ka ng crush mo? Grabe yung tipong kahit hindi na ako kumain, basta may mabigay lang ako sa crush ko. Ganun ako nung high school. Basta mabigyan ko na siya ng teddy bear. Basta mabigyan ko na siya ng bulaklak, di ba? Basta mabigyan ko na siya ng tsokolate. Kahit di na ako mag-recess. Kasi tricycle driver tatay ko. Hindi mo wala ka pang pambili ng brief pero lakas na loob ng ligaw. Eh kaya lang, ganun talaga pala eh. O, kasi hindi naman dito na experience yung bawal gumamit ng cellphone. Pero nakakapag-chat ka sa crush mo. Di ba? Ligawan nyo. Landian nyo. Tuloy-tuloy. Sabi ng parents mo, bawal pa. Abi, hindi ka nakikinig. Tuloy-tuloy ka lang. Bakit? Kasi gusto mo yung ginagawa mo. At ang tawag doon, effort. Pag gusto mo pala yung ginagawa mo, e-effort ka. At ang effort, visible siya. Walang effort na silent. Hindi, may effort naman ako. Asan ka, Mins? Wala ka nga sa meeting eh. Ano yun? Hindi ako galit ah. Baka akala ni ba dito galit si Mentor RJ. Hindi ako galit. Pero I hope na somehow nag-sink in sa atin, oo, no? Saglit lang. If I give minimal effort to I am worldwide, oh, I don't think magkakaroon ako ng breakthrough. Do you agree? If I will give minimal effort or minimal attention to I am worldwide, I don't think na magkakaroon ako ng malaking result dito. Yan po yung maaga kong na-realize. Kasi tatrabaho naman ako sa labas eh. Masipag naman akong seaman eh. Kaya nga parati akong batang engineer eh. So hindi pala pwede maging tamad. Hindi pala pwede maging lax. Kailangan pala visible ka. Eh, means yung downlines kung hindi visible, okay lang. Ikaw pa din yan, no? Effort ka pa din. Effort sa sarili, effort sa kanila, effort sa company. Okay po? O next, success will take sacrifice. O hindi pala pwede na magiging successful ka na hindi ka nagbigay ng oras, hindi ka nagbigay ng effort, eto next. Hindi ka nagbigay ng sakripisyo. Question, ano yung mga bagay na sinakripisyo mo na para matupad yung pangarap mo? Kasi hindi sapat ang kapital eh. Capital tuition fee lang yan. Hindi yan sakripisyo. Siguro, pwede. Pero alam niyo po, as you go along the business, meron possible sacrifice yung mga uplines. Alam niyo po kung ba't naglalabas ng malaking resultang uplines? Oh, hindi naman malit magbayad ng mga sports car, supercars. Bakit? It's for you, for the team, for the organization. That's sacrifice. Pwede naman yung 500,000 sa Lamborghini, pwede naman ipang travel ko na lang yun eh. Nagets nyo? Pwede kayong pambili ng lupa. Pero hindi sacrifice. Sacrifice ng mga upline mo. Pwede bang recognize naman natin, palakpakan natin lahat ng mga may resulta dito sa IM? Hindi po naglabas ng first car. Ay dinudugo sa monthly. Laban. Sacrifice. Pwede yun. Ano pa? Sacrifice. Relationship. Yung dating sobrang mong mabarkada talaga. Pero nung nalaman mong hindi na sila makakasama with regard sa pag-abot ng pangarap mo, you let them go. That's a sacrifice. Yung iba hindi na nakaka-overcome dun. Yung iba hindi na nakakalagpas dun. Kasi ayaw nila iwan yung mga taong nakasama nila dati. I'm not saying magiging kaaway mo. Pero kailangan mo kasi ng new environment. Hindi kasi pwedeng ikaw nangangarap kang kumita ng million per month tapos sila okay na kumita sa trabaho.
One mistake na gagawin mo sa negosyo, ang laki ng pangarap mo, pero yung kasama mo walang mga pangarap. One mistake na gagawin mo, yung grabe, gising na yung, ano mo gising na yung diwa mo, gusto mo nang magkaroon ng ganito, ma-provide sa family mo. One mistake na gagawin mo yung uma-associate ka pa din sa mga walang goals, hindi driven, hindi hungry. Maling, maling, maling. Balikan mo na lang sila kapag super stable ka na. Another sacrifice, sasabihin ng ibang tao, rejections, di ba? And all. Okay ba yon? Kami anong sinacrifice namin? Profession namin. Yung fix na totoong, alam mo yun, ano na to 150,000, 200,000 na to monthly eh. That's sacrifice. Bakit? Bakit ko siya ginawa? Kasi nakita ko na sa I Am Worldwide ko mabibigay yung pangarap ko para sa papa ko, para sa pamilya ko. Agree? Oh, 'di ba? Kahit siya yung siya yung number one enemy ko nung nag-start ako. Ito, another thing. Perseverance. When we say perseverance, ano ibig sabihin niyan? Paano mo masasabi na yung tao is persevering? Or ikaw ay persevering na tao? Hindi kasi pwede maging successful ka nang walang ganyang characteristic. Perseverance means yung kahit merong hindi magagandang nangyayari sa'yo, itutuloy mo ba yung goal mo? Ilalaban mo ba yung pangarap mo? Kasi hindi naman tayo smooth sailing eh. 'Di ba? Hindi naman, ang business natin hindi to smooth sailing. Pero ang question, tutuloy ka ba pag na-experience mo attrition? Tutuloy ka ba kapag ka na-experience mo rejection? Tutuloy ka ba kapag na-experience mo na pagtawanan? 'Di ba? Tutuloy ka ba pag pamilya mo na yung alam mo yun, nangungutya sa'yo? Mangangarap ka pa rin ba? Alam mo yun? Yung tipong yung reason mo, ba't mo ginagawa sa I Am Worldwide, siya rin yung reason kung bakit, alam mo, kinaiinisan mo kasi grabe, grabe kanyang pagtawanan, grabe kanyang kutsain. May mga nakaka-relate ba? Tutuloy ka ba kung ang dati, na-experience mo ang laki ng income, ang laki ng sales, tapos biglang nawala. Ang laki ng grupo, tapos biglang hindi sila nag-active, tapos sabay-sabay. Perseverance. So ito pala yung mga kailangan at may experience natin, no? Success will take time, effort, sacrifice, and perseverance. And then, sure tayo na magkakaroon tayo ng kung ano man yung success na pinapangarap natin. And next, another thing I learned from our meeting is to dream bigger. Okay? Pero, ang pangangarap pala ay relative. Ito, no? Relative pala ang pangangarap. Yung iba kasi ganito na siya mangarap eh. Yung parang nasa fourth step pa lang siya, nag-sapphire pa lang siya, uy, success na ako. Yung success na siya, pinasok na lang naman yung anak niya. Saglit lang. Hindi naman goal mo yung mag-rank eh. Ang goal mo passive income. Ang goal mo grupo. Pero hindi natin makontrol eh. Paano kung may downline ka ganyan? Ang goal niya pala mag-give me five, mag-just for you lang. Ano gagawin mo? Stop ka na din? Hindi. Ngayon dyan papasok yung tinatawag nating catalyst. Familiar kayo sa catalyst? Yung term na yon. Ano ibig sabihin ng catalyst? O sige, para at least magkaroon kayo ng ng conception paano siya nag-work. For example, magkakagrupo tayo tapos sumasayaw tayo. Saan pinupwesto ang pinakamagaling at pinaka-energetic? Yung hataw na hataw, saan pinupwesto? Sa unahan. Ang tawag doon, catalyst. Yung tipong, pag nakita mo siyang, ikaw di ba, chill ka mag-step, chill ka mag-ganyan.
Eh nakita mo siya, grabe maghataw. Anong may experience mo pag nandun ka sa gilid? Nakikita mo siya. Minsan, hataw ka talaga. Ang tawag dun sa mga tao na yun, catalyst. Ang question ko ngayon, catalyst ka ba ng grupo mo? Hindi po pag tinignan ka ba ng downline mo, o tinignan ka ba ng crossline mo, yung may excite sila, mates. Mahawa ba sila in a good way? O mahawa sila in a negative way? Hindi pagpunta mo ng office, abusang ka. Di ba? Hindi pa pagkita nyo sa office, complain ka kaagad. Mates, naglit lang, nakaka-drain. Kailangan pala catalyst ka. And even to, isipin nyo mabuti, di ba? Nauna na siya, di ba? Sabi niya, how far will I go? Siya tuloy-tuloy pa din sa paghakbang niya eh. Kasi bakit tong tao na to, ang pangarap niya lang pala, 15,000 per month. Pag ikaw, hindi ka catalyst, wala kang ganyang mindset at mentality, mga mens, baka mahawa ka dyan. Pero pag ikaw, alam mo, leader ka, sabi mo, hindi naman ako 15,000 ang goal ko dito, no? Move forward. Goal ko mag 100,000, mag 200,000, mag half million, mag million per month. Tuloy-tuloy ka pa. Tapos, hindi mo alam, possible ha, yung mga na complacent na sa result nila, manggigil lalo. Bakit? Kasi ikaw gigil ka. Sino dito naka-experience niyan? Yung nag-suffer yung downline, sabi ng mga upline, hala, humahataw yung downline ko, sabay na nga ako. Hataw na din ako, suffer na din ako. May mga ganyang senaryo. Na kung hindi pa magsasuffer si downline niya, hindi pa siya mag-hit ng rank up, saglit lang, mates. Catalyst ka ba o hindi? Are you learning? O, ikaw ba yung flag bearer? Ikaw ba ang torch bearer ng grupo mo? I just really hope na tayong 100 na nandito, tayo yung maging strength ng grupo natin. O sige nga sabihin daw natin, ako ang magiging lakas ng grupo ko. Ayan. Ako ang magiging lakas ng grupo ko. Yung mga panahon nanghihina sila, wait lang, huwag kayong manghina. Kaya natin, ikaw yung maging lakas, hindi ikaw yung magde-demotivate pa. Wala nang pag-asa. Para sa kanila lang yan. Sino?